Sa isang panahon kung saan ang pelikula ay tahimik pa, black and white, walang boses, puro galaw at emosyon lang, may isang gabi na hindi lang pelikula ang matatandaan ng mga tao, kundi isang tunay na bangungot na naganap pagkatapos ng panunood ng sine. Noong October 14, 1922 sa Fort Wayne, Indiana, si Faye Bosler at ang kanyang anak na si Elda ay lumabas para manood ng pelikula. Isa itong panahon kung saan ang sine ay isa sa pinakamalaking libangan, mga comedy, action, at silent films na pinangungunahan ng mga sikat na artista tulad nina Buster Keaton at iba pa. Walang nakakaalam kung anong eksaktong pelikula ang napanood nila, pero sigurado, isa itong normal na gabi ng kasiyahan ng mag-ama. Pagkatapos ng sine, umuwi sila sa kanilang dalawang palapag na bahay sa Weiser Avenue. Tahimik ang gabi, at tila walang kahit anong senyales ng panganib. Si Faye ay nasa loob ng bahay, at ang kapaligiran ay payapa, parang ordinaryong gabi lang na matatapos sa pagtulog. Ngunit biglang nabasag ang katahimikan. May kumatok sa pinto, o maaaring mabibigat na hakbang sa kahoy na balkonahe. Lumabas si Faye para tingnan kung sino ang nasa labas. Sa pagbukas niya ng pinto, isang malakas na putok ng baril ang umalangaw-ngaw sa gabi. Sandaling nanigas ang lahat. Pagkatapos, isa pang putok. Sa harap ng kanyang sariling bahay, may isang lalaking nakatayo, ang mukha ay natatakpan ng silk kerchief. Walang pangalan, walang pagkakakilanlan, parang aninong biglang lumitaw sa dilim. Sumigaw si Faye, hawak ang kanyang dibdib habang tinamaan siya. "I'm shot. I'm dying." Duguan, nanginginig, at unti-unting bumabagsak sa sahig, habang ang buhay niya ay mabilis na nauubos sa mismong pintuan ng kanyang bahay. Tumakbo si Elda para humingi ng tulong gamit ang telepono, isang luho pa noong panahong iyon, pero huli na ang lahat. Isa pang putok ang narinig sa gabing iyon bago tuluyang tumakas ang salarin. Dinala si Faye Bosler sa St. Joseph's Hospital, ngunit hindi na siya umabot ng buhay. Walang malinaw na dahilan kung bakit siya pinatay. Walang sigalot na kilala. Walang malinaw na motibo. Tanging hinala lamang ang naiwan, posibleng mistaken identity, posibleng sangkot sa mga gangster na panahon ng Prohibition, o isang krimen na kailanman ay hindi na nalutas. Nag-imbestiga ang mga pulis, ngunit ang hawak lamang nila ay mga haka-haka. Walang matibay na ebidensya, walang saksi na makapagbibigay ng malinaw na direksyon. At ang mas nakakalungkot, ang lalaking pumatay kay Faye Bosler ay nanatiling malaya. May isang detalye pa na mas lalong naging misteryoso, ang white kerchief na ginamit ng salarin para takpan ang kanyang mukha ay nahulog sa kanyang pag-alis. Isang simpleng piraso ng tela na maaaring naging susi sa pagkakakilanlan ng pumatay, dahil may marka ito ng paglalaban na posibleng magturo kung saan ito ginawa o sino ang may-ari. Ngunit sa hindi malamang dahilan, hindi ito nabigyan ng pagkakataon na imbestigahan ng mga investigador. Para bang isang piraso ng katotohanan na sadyang binaliwala. At doon nagtapos ang buhay ni Faye Bosler, isang simpleng gabi ng sine na nauwi sa isang hindi malutas na krimen. Kung nagustuhan mo ang story na ito, like, share, follow I Love Horror, at comment your thoughts about this story.